Alright mga boss, welcome back to my channel. So ngayong araw na to ay malalaman mo kung paano mag-trade sa futures gamit ang ating BitGet trading platform. Pero bago tayo magsimula, quick disclaimer muna tayo guys. Alright, so kung kayo ay bago pa lang sa futures trading, itong video na to ay guide para sa inyo kung paano siya nagwo-work dito sa BitGet. For me guys, bakit si BitGet napili ko? Friendly siya for beginners. Madali lang siyang matutunan kasi napaka smooth ng trading platform niya. Base lang po ito sa na-experience ko. So katulad ng spot trading, meron din tayong market order. Ito, limit order. Okay, so sa market order means instant entry gamit ang current market price, and yung limit order, ito naman yung magsiset ka ng specific entry price bago pumasok sa trade. So sa mga hindi pa nakapanood guys ng spot trading tutorial ko, click nyo na lang yung link dyan, panoorin nyo para matutunan nyo yung spot bago nyo pasukan itong futures trading. Okay? So dito sa futures guys ay meron tayong tinatawag na long position at ang short position trading. So ano tong long position? So kapag sa analysis mo naniniwala kang tataas yung price ng isang coin, halimbawa itong Bitcoin, so meaning bibili ka ngayon dahil expected mong tataas pang presyo, doon papasok si long position. Kapag tama yung prediction mo at tumaas ang market, matik kikita ka. Sabi nga nila, paldo. Okay, so ngayon naman, paano naman boss pag pababa ang market pero gusto pa rin namin kumita? Dito na papasok si short position. So sa nabanggit nyo kanina na kahit pababa yung market ay pwede ka rin kumita dito. So ang short position guys, ito naman kapag naniniwala kang bababa yung market at kapag bumaba ang price at tama ang prediction mo, pwede ka pa rin kumita. Okay? At ayan ang isa sa pinakamalaking difference ng futures kumpara sa normal spot trading. I mean, kikita ka lang kung tataas ang presyo ng binili mong coin. So ano naman tong nakikita naming cross at isolated margin? Okay guys, simpleng paliwanag dito sa isolated margin, madalas itong nakakalito sa mga beginners, kaya himayin natin ng simple lang. So unahin natin ang isolated margin. Okay, so sa isolated margin guys, ikaw mismo ang mag-set kung magkano lang ang gusto mong i-risk sa pag-trade. Halimbawa, may hawak ka na 100 USDT. Okay, sa futures account mo. Pero sa trade na bubuksan mo ay 10 USDT lang yung gagamitin mo or yung ilalagay mo bilang margin. So kapag hindi pumabor sa iyo yung market at umabot sa liquidation price, yung 10 USDT mo lang na inilagay sa trade ang mawawala. Okay guys, hindi gagalawin ng system yung natitirang 90 USDT mo sa account. Okay, kaya maraming beginners ang mas komportable sa isolated margin dahil alam nila kung hanggang saan lang ang maximum na pwede nilang mawala sa isang trade. So sa madaling salita, parang nilagyan mo lang ng limit ang risk mo para hindi madamay ang buong account mo kapag nagkamali ka ng entry. So boss, ano naman tong cross margin? Explain natin tong cross margin. So dito medyo iba yung concept, So gamitin natin ulit yung parehong example. Meron kang 100 USDT sa futures account mo at nag-open ka ng trade na parang 10 USDT lang ang margin. Pero dahil naka-cross margin ka, hindi lang yung 10 USDT ang titingnan ng system. Kapag gumalaw laban sa iyo ang market at lumaki ang loss mo, well, ang mangyayari, kukunin niya ngayon yung natitirang balance sa account mo. Purpose nun para in the game ka pa rin, hindi ka agad basta-basta maliliquidate. Tuloy pa rin kasi kukuha siya doon sa natitira mong funds na $90.
Okay. Pero ang downside naman ito guys, kapag tuloy-tuloy ang paggalaw ng market laban sa'yo, well, hindi lang yung 10 USDT yung mawawala sa'yo. Okay? Posibleng madamay lahat or mas malaking bahagi pa ng future balance mo ang maubos. At kung tuloy-tuloy ang pagbaba, maaari itong ika-liquidate ng buong balance mo. Ganun ka-risky ang futures guys. Kaya maraming traders ang nagsasabi na mas mataas ang risk ng cross margin kung hindi mo pa ito ganong naiintindihan kung paano ito gumagana. Well, mag-isip-isip ka muna syempre. Aralin mo muna. Ganito lang yung simpleng paliwanag guys. Ang isolated margin ay parang nagsabi ka ng ito lang ang handa kong i-risk sa trade na ito. Samantalang ang cross margin ay parang nagsabi kang kung kailangan, pwede mong gamitin ang ibang pera sa account ko para suportahan ang trade na ito. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa futures trading, mas safe na pag-aralan muna ang isolated margin bago gumamit ng cross. Alright guys, so ano naman yung leverage mga boss? Okay. So ang leverage, ito yung pinaka-importanting feature ng futures trading. Ganito yan guys, para kang humiram ng additional capital kay BetGet para mas lumaki pa ang possible profit mo. Alright? Example, sa long position, ang capital mo is $10 lang, pero gumamit ka ng 10x leverage. $100 ang laki ng position mo sa trade. Pag gumalaw pataas ang market at tama ang trade mo, mas malaki rin ang possible profit mo. So, pero tandaan guys, kapag mali ang direksyon ng trade mo, mas mabilis din maubos ang capital mo. Kaya ang mga trader ay madalas gumagamit ng tinatawag nating stop loss. Habang nilalakihan mo ang iyong leverage, mas mabilis ka ma-liquidate. Tandaan nyo yan guys. Pero pag niliitan mo lang leverage mo, matagal-tagal kang ma-liquidate. Pero di ganun kalaki ang profit mo. So, paano gagawin? Tagal nga ako sa game, pero maliit naman yung profit ko. Well, simple lang guys, lakihan yung capital nyo. So, para mas malaki din yung kita mo, syempre, lakihan mo yung capital mo. Pero advice ko lang guys, if bago ka pa lang, start ka muna sa maliit. Katulad yan, $10 muna. Aralin mo muna yung platform at takbo ng price. Okay. To be honest guys, ayaw ko magbigay ng advice. No? Ang goal ko lang talaga is ituturo sa inyo tong platform na to kung paano nag-work yung spot saka futures nito para sa mga baguhan at kung ano pang information na pwede nyong malaman. Well, nagbibigay ako ng tip gaya nito. Maganda rin na i-apply nyo kasi na-experience ko na yan. So meaning, kumbaga napagdaanan ko na rin lahat yan. So, iba-iba kasi tayo ng diskarte guys. Halimbawa, magbibigay ako sa inyo ng advice ngayon. Tapos pagdating sa inyo, in-apply nyo, hindi nag-work. Well guys, sa totoo lang, iba-iba tayo ng diskarte sa buhay. Iba-iba rin yung level ng emotion natin. So, kanya-kanyang diskarte nyo yan. Kung ano yung nag-work sa inyo, yun lang ang gagamitin nyo. Huwag nyo nang itry yung iba at baka doon pa kayo maubos. Okay? So, pag alam nyo na itong strategy na to na nag-work sa inyo, tuloy-tuloy nyo na yan guys. Okay, masterin nyo na yan. Masterin nyo pa yan lalo. So, ayun lang. Balik tayo. Okay mga boss, kung bago pa lang kayo sa channel na to, patulong naman, like lang at subscribe, sapat na. Maraming salamat. So guys, final advice ko lang sa futures trading, huwag mag-focus agad sa mabilisang kita. Huwag mo gawing sugal, yung futures. Kasi alam mo naman, pag sugal, lagi kang talo. So, develop mo lang yung skills mo, gawin mong skills to, at maging matalino sa pagpasok sa trade. Huwag basta-basta. Aralin yung takbo ng market, aralin yung support at resistance, at kung paano ito nag-work. Mas importante pa rin maintindihan ng market, kontrolin yung emotions nyo at magkaroon ng tamang disiplina. So, kahit mga professional traders guys, natatalo rin yan. Okay? Hindi lahat yan trade nila o pasok nila is panalo. What more ka pa na baguhan ka lang, di ba? So, kaya normal lang magkamali at habang nag-aaral, tuloy nyo lang, Actually,
consistent lang kayo sa pag-trade kahit maliit lang. The years to come na nakakabisado nyo na, parang alam nyo na yung galawan ng market, kilala mo na yung footprint ng tinitrade mong coins, doon ka palang humataw guys. Kung baga clear na sa'yo. Alam mo na yung mga news, alam mo na kung paano pumasok mga shark sa pagtitrade. Okay, mga hedge manager, kung paano sila pumasok sa pagtitrade na maaari mong sabayan. Ano? So ayun lang guys. Ayun lang yung tips na may bibigay ko. So again, salamat sa panonood and see you sa next upload.